sa laro mamaya dahil meron tayong Smart Power Prediction. You only have until the timer runs out to comment your prediction with hashtag SmartPowersMPLS12. Isang lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Kaya keep an eye out for the poll habang nakikeep an eye din tayo sa ating laban. Ito na nga, purple start para dito kay Ryzen and purple start as well for the Popol and Koopa Jungle na magde-debut saktong-sakto in an elimination match in the playoffs. I call this a big risk pero sigurado, praktisado to ng Blacklist. Siguro ang naging strategy dito ng Blacklist is since nagkakaagawan din pagdating sa jungle, maglabas na lang tayo ng ibang hero na sure tayong hindi magiging magiging trade or magiging ban for the other team. So maganda ngayon na even for Onyx ay maganda ang kanyang ginagawa. Blacklist still going in for the safer rotations. Sila din na makakuha ng Lito Wanderer. At mukhang basic ang ating nakikitang rotations ngayon. Wala pang mga invade na maaga. So far sa itatapat dun sa may Valentina dun sa may gitna. Top lane, madali naman ding dalawa ng isang Matilda. When it comes to defensive rotations, magiging crucial to para sa Onyx katulad dun sa Cho. Which, by the way, di pa natin napag-usapan, Escalera back sa Rome. Nakita natin kung ano yung success na nakuha ng Onyx with Escalera in the Rome. Pero mukhang delikado siya dito. Still, a small knock-up dito kay Sensui. Konting poke down lang naman. Meron pa nga palang stun na yung Koopa dito for this Popol Koopa. Pero din natin kung ano nga gagawin ng Blacklist International. So again, outer turret energy shield lang muna ang kanilang gustong gawin. Mapalalim ba dito si Ryzen? Pero hindi na lang din muna. So tamang poke lang for both of our teams. Medyo masakit yung nakita nating damage. Ang maganda din kasi dito, dun sa ating Popol Koopa, that went for pure damage siya. So isa rin yung magandang beneficiary ng Fatal, which is yung critical na nakukuha natin, is the Popol Koopa dahil nagbe-benefit pares na heroes, na units, kumbaga. Tapos, alam natin dahil dun sa presence ng Matilda, hindi ka ganun katakot kahit naka-double marksman setup kayo, technically speaking, dito sa Blacklist. Kasi mayroon talaga pang save. And kung titignan nga natin ang composition ng Blacklist International, no, interesting makita na isa lang talaga ang kanilang totoong frontline. And that's Edward, Agent Zero, the only tank na fighter na rin, na taga-engage na rin. Ang dami niyang trabaho para sa side ng Blacklist. Pero mukhang sila na rin ang magsisimula ng Turtle. Still magsisimula siya rin, magsisimula dito ng pag-set. Kaya naman Blacklist International, isang mabilis na makakakuha ng Turtle na gamit pa nga ni Ryzen yung heavy spin. Napakahusay talaga ng I think yung objective control ng side ng Blacklist. Ito yung prime Blacklist na nakita natin. Pag nauna na si Edward sa pagpwesto, nako, ilista mo na. Kasi nakita natin, hindi nga sila nag-fully commit sa Onyx. Ang ginawa lang nila, pinok lang nila si Ryzen, na puwersa agad yung heavy spin, hindi na agad makapwesto ang side ng Onyx. So parang merong magbe-burst dun sa Turtle o kaya dun sa Lord. While the rest, dahil nga naman may mapapaisip, mapapapanik kayo, nako, kailangan nating sagutin yung Turtle fight. Bigla kayong mapopoke ng mga ibang members ng Blacklist. Tsaka parang mapapaisip ka din sa dinami-dami ng traps na pwedeng ilagay ng Popol and Koopa sa haba ng range ng isang Pharsa. Talagang mahirap pala lumapit para sa side ng Onyx Philippines. And meanwhile for Blacklist, basta mauna sila sa rotation, yun siguro ang importante para sa kanila. Kaya din siguro ginagamit din nilang pang vision dito yung sa Popol and Koopa. So kaya nga din sila nauuna. So saktong-sakto nga para din sa kanilang hero composition ngayon. Kaya naman si Escalera parang inaantay natin ngayon yung kakaibang moves na kanyang ipinakita nung moment na tinransition siya into a post-5 player. Kaya naman pala nabitawan ni Sensui na kapag wala kang pinakitang bago tapos ka sa akin. Yun pala talaga. Siya yung merong dala na bago. At kung hindi ka nga naman prepared against Blacklist, dito talaga yung nakikita natin. Biglang nasa kanila talaga ang kalamangan. And this almost a 1K gold lead sa side ng Blacklist International ay nagiging mas malaki kung iisipin natin yung late game na meron ng Blacklist International with double marksman setup. Talagang ito yung napakabilis mag-push. Isang maling teamfight lang ay pwedeng maraming makuha in the terms of Blacklist International. But for Onyx Philippines, they do have a lot of single target damage dahil na rin dito kay Cram. Pwede na pa isa-isahin na pwede silang umikot if ever para pigilan at kuruhan yung mga specific lanes. So ito na naman yung mga sinasabi natin na pagdating doon sa mga objectives ay malamiging place na agad
ng ating mga players. So nandito na ulit at parang same trajectory para sa dalawa. Pero si Escalera mag-a-advance saglit. Medyo mapapatiin nga lang ginamit din ng Circling Eagle sa mga po ng Feathered Airstrike. Heavy spin, ginamit na naman. Halos walang buhay. Parang blacklist lang dediretso. Magta-tower or mag-hero lock pa sila. Pero matatarget din si Sensui. Pero Sensui will still secure this turtle. Ryzen ngayon tatakbo pero mukhang matatamaan and first blood does go to Blacklist International. Escalera naman ata ang isusunod nila. Dalawa ang mapupunta para sa mga agents. Napakahusay ulit. Napwestuhan wala doon sa Blacklist International. Pinoke agad doon si Ryzen. At nakikita natin kapag naultihan din kasi talaga ng isang opponent ko pa na agad ang dire-diretso, the stacks, it hurts. Nakita naman natin. I believe naka-double Legion Sword na itong si Sensui sa ngayon. So, ibig sabihin, hindi na ganun kadaling patayin si Kupa mismo dahil medyo makunat na. Tumataas yung kanyang defense. And of course, hindi mo pwedeng indahin or harapin yung damage output ng isang Popolin Kupa. Lalo na ganito kaganda. 5 minutes, meron ka na kagad Blade of Despair. Wow. Ito yung mga parang may bangs na sobrang haba. No? 5 minutes, BOD. Sobrang bilis ng kanyang items. And looking at the items right now, hatid ng FWD, ay talagang makikita natin na napakataas na ng damage na pwedeng ibato ni Kupa o kahit si Popo yung bumanat sa'yo, ay napakasakit na rin. Oo, ngart-ngart talaga eh. Panagkataon na doon sa may moments for the Popolin Kupa. And for Onyx right now, parang hindi ito yung usual na Onyx na nakikita natin. So, inaantay natin is the aggression. Again, they have the crowd control para sa kanilang lineup. Pero baka inaantay lang din nila na tumaba na si Nex kasi yung strategy nila eh. Yep. Yan naman ang laging tatandaan para sa Onyx. Edward? Off, nakapag-flicker out. Nagamit na rin dito ang Feathered Airstrike. So, gano'n na ka-importante yung mga skills ngayon at even resources dahil any moment ay nagkakapiti ka na ng mga skills. Tsaka kung yung rotation sa Blacklist, ang linis ngayon, no? 2-0 ang ating kill score at meron tayong 4K gold lead just because the rotations ng Blacklist International na ang bilis nilang kumuha ng Torre. Tignan mo, makakaisa na naman sila sa baba. Anong trinade ng Onyx para dun? Nothing at this point. Forced flicker. Yun lang yun na puwersa ng side ng Onyx. At hindi na mahihirapan ng Onyx. Which, yung irritant kasi hindi mo siya pinipair with Pick-Off eh. Team fight talaga hinahanap mo. Speaking of team fight, magsisimula agad ang Blacklist International. Although si Escalera wala siya kasama doon. Kaya naman Blacklist again with this turtle secure. At lumulobo na nga. Habang si Edward, habang nangyayari pala yun, ay nag-zone out pa ng mga players. Unti-unti na makakasira ng Torre. Merong heavy spin. Edward, makukuha pa nila! Oh no! Circling Eagle, Guiding Wind. Lahat na ng mga pwedeng gamitin para makatakas doon ay ginamit ng Blacklist at napakalinis. Tama ka, alinis ng ginagawang rotation ng Blacklist. Siya pa yung napahamak. Biruin mo na set na niya. Ang ganda na ng ginawa ng Onyx pero isang guiding wind lang. Tapos nagmukha pang pogi, fade away yung kill, men. Biglang hawi ng bangs. Hawi ng bangs. Yung pinaka naguluhan ako dito sa Onyx dun sa kanilang heroes. Pinili nila yung Cho as the last pick. Going up against Matilda, yung idea ng pick-off na meron dapat ang Cho, pati yung Akai, yung nakita nating separation na ginagawa nila with the heavy spin, hindi siya talaga effective. Dapat sa draft na merong Matilda sa kabilang team. Nakita nyo naman kung gano'ng ka-effective yung guiding wind. And I have to agree, no? Kung titignan natin ang Onyx Philippines composition, ang keyword dito ay displacement. Ang dami nilang pang-displace ng mga Blacklist International members, pero meron kasing guiding wind na talagang kuma-counter, direct counter, kuno, para doon sa displacement na meron ng Onyx. And dahil dito, hindi pa rin nakakaisang kill ang Onyx at magna 9 minutes na ang larong ito. Parang na-force na lang din ngayon ng Onyx kung mapansin natin na sumira na lang din ng mga Torre. Kasi parang gusto lang mangyari ngayon, regardless kung more on single target, gusto nila team fight na as much as possible para sanib-sanib puwersa, sama-sama puwersa, yes. But for Blacklist kasi, parang hinahati pa nila. Di ba may team fight kanina, tapos biglang may nagsi-split push pa sa may bottom lane. So kung ikaw yung Onyx, parang ang hirap ano bang dedepensa, team fight ba? Or yung split push? Ako, iniisip ko, hindi ko nakuha yung sagot eh. Parang ang daming pwedeng hindi gawin ng Onyx dito. Dahil double negative ba yun? Ito yung tipo na mapapaisip ka eh. If you're Onyx, anong gagawin mo? Kukuha ka ba ng objective? Anong iti-trade nyo? Ang bilis ng sieging ng Blacklist International with this double marksman lineup at mukhang libre pa nga yung Lord. Oh, mabilis na mag-lord. Dalawa yung pwede mag-hit sa kanila eh. At meron pa taga-zone out for them. Kaya naman ang Onyx ngayon, trajectory nila is mag-clear muna ng mga Minion Waves sa may top. Kaya naman Blacklist International will secure another objective versus Onyx. Napakabilis ng pagkuha nila ng objectives doon. Sobrang snowball na rin kasi talaga yung Blacklist International.
And ngayon, mahihirapan na talaga mag-decide ang Onyx. I think kailangan, ang talagang plan na lang dito magpa-late game ng sobrang late game kung saan even na yung trade. Even then, hindi ganun kadali yung team fight para sa kanila. Ito yung nakuha natin mula dun sa drafting pattern ng Blacklist International. And now the Lord is in the mid lane para sa Blacklist International. Best case scenario ay matapos nila ang laro. Worst case scenario ay maubos sila habang dumedepensa ang Onyx. Pero tignan mo naman yung damage nila. Oo, nakikita rin natin na humahabol ngayon si Kupa. Meron pa penalty zone para dito kay Edward. Krama kukuha ba nila? Pero mabubuhay pa rin. Pero makukuha pala is gonna be next. Habang magta-tower lock lang ang Blacklist International. Meron pang heavy spray na gagamitin doon. Tatlong patay, dalawa na ng dead defense sa triple kill pa. Para dito kay Owe, but merong minion waves na may middle lane. Kaya ang unang magwawagi para sa ating laban, it's gonna be Blacklist International. This winning moment